Ako si Mia. At hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko ng gabi na yun. Gusto ko lang aminin dito. Baka ito na yung time na kailangan ko na ikwento para matanggal na ang bigat sa puso at isip ko. Dahil ako ang dahilan kung bakit namatay ang girlfriend ng lalaking mahal ko. 3 taon na kaming magbabarkada. Ako, si Kyle, si Migs, si Arman at si Ella. Lahat alam na close kami ni Kyle. Pero walang nakakaalam na matagal ko na siyang mahal. Ang problema, may girlfriend siya, si Jessa. Mabait si Jessa, pero habang nakikita ko silang masaya, lalo ako nasasaktan. Pero dumating yung araw na hinihintay ko na magkalabuan silang dalawa. Isang gabi, nag-aya si Kyle na mag-inuman sa bahay nila. May pinagdadaanan eh. Nandun kaming 5 magbabarkada. Tumatawa, nagkukwentuhan. Bigla siyang tinawag ng mama niya sa loob ng bahay. Kaya iniwan niya sa akin ang cellphone niya. Kasi pinahiram niya sa akin pang picture. Biglang nag-pop up ang chat ni Jessa. Pwede ba tayo magkita sa waiting shed natin? Pag-usapan natin one last time. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Pero sinagot ko yung chat gamit ang phone ni Kyle. Sabi ko, wag na. Pero kung gusto mo, hintayin mo ko. Pero hindi ko alam kung anong oras ako pupunta. Akala ko maliit na bagay lang. Hindi ko alam. Yun na pala magiging dahilan ng pagkamatay ni Jessa. 3:00 ng madaling araw, nag-iinuman pa rin kami. May tumawag kay Kyle, mama ni Jessa, umiiyak. Naaksidente daw si Jessa. May jeep na nawalan ng preno at sumalpok sa waiting shed. Patay daw kagad siya. Parang huminto yung mundo ko at nanlambig yung buong katawan ko. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Alam kong ako ang dahilan pero wala akong lakas ng loob aminin. Pagkalibing, after 1 week, may unknown number na nag-text sa akin. Alam ko ang ginawa mo. Nakita kitang nag-reply kay Jessa gamit ang phone ni Kyle. Akala ko joke lang. Pero araw-araw siya nagte-text. Paulit-ulit. Pero sino kaya yung nakakita? Si Migs? Hindi. Buong gabi siya busy sa cellphone naglalaro ng ML. Si Arman? Lasing na lasing. Halos hindi na nga makagalaw eh. Si Ella? May hawak pang gitara at hindi umalis sa pwesto. Lahat sila nasa harap ko. Walang pwedeng makakita. Hanggang isang araw, napansin ko si Aling Remy, yaya nila Kyle. Iba makatingin sa akin. Tahimik lang siya, pero ramdam kong may alam. Naalala ko, siya pala yung nagdala ng yelo sa amin ng gabing yun. Doon ko na-realize, baka siya yung nakakita. Kinabukasan gumawa ako ng paraan. Kinuha ko yung 3,000 sa wallet ni Kyle. Tinago ko sa drawer ni Aling Remy. Nagkunwari ako nakita ko siya na hawak ang wallet Kyle. Sinabi kong baka siya ang kumuha. Chinek nila ang drawer ni Aling Remy. At nandun nga ang 3,000. Naggalit ang mama ni Kyle. Tinanggal nila si Aling Remy agad-agad. Wala na nagte-text sa akin simula nun. Akala ko tapos na. Pero nung araw na pinalaya si Aling Remy, hindi na ako makatulog sa konsensya ko. Napaparaning na rin ako na lagi ko narinig yung tunog ng phone ko kapag may nagte-text. Pero kapag tinitignan ko, wala naman. Hanggang kahapon lang, may nag-text ulit. Mia, kung hindi ka nag-reply kay Jessa, edi sana buhay pa siya ngayon. Ngayon hindi ko na alam kung alin ang mas nakakatakot.
Yung ginawa ko? O kung paano nalaman ng taong to ang ginawa ko? Bakit hanggang ngayon walang taong umaamin sa pamilya ni Kyle sa ginawa ko? Kung may alam man ang taong to. Kung si Aling Remy nga ang nakakita, paano niya nabasa ang chat kung naglagay lang siya ng yelo sa lamesa at umalis kagad? At kung siya man, bakit hanggang ngayon hindi niya sinasabi ang nalalaman niya simula nang pinaalis siya? O baka isa sa mga barkada namin na ayaw lang akong patahimikin? O hindi kaya si Kyle mismo ang nakaalam? Pero paano? Kung dinilit ko ang buong convo nila bago ko ibalik sa kanyang phone. O si Jessa na hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap ang nangyari sa kanya, kaya hindi ako pinapatahimik.